Pa-transfer, 60 pesos lang binayaran ko. Mura, transfer owner dito sa LTO, 60 pesos lang ang nabayaran ko dito. Na 60 pesos lang, yun ang i-share ko sa inyo ngayong araw, okay? Hi guys! So ayun, welcome back sa aking YouTube channel. So bakit nga ba 60 pesos lang yung inabot ng aking transfer of ownership doon sa LTO? So inilinaw ko ha sa LTO, 60 lamang ang inabot. So ano nga ba yung history ng motor? Yung motor, second hand kong nabili, of course. And then pinatransfer ko sa name ko. Yung motor, kapag mapapatransfer pala kayo, itong mga requirements, original na ORCR, deed of sale ng notaryo, ID ng first owner, ID ng new owner. Yung mga ID, mayroon dapat specific sign sa gilid. Mas maganda, dalawang valid ID, tatlo yung sign sa baba. Yung sign ng ID, deed of sale, at sa ID, sa gilid ng ID, dapat magkakapareho. Kasi maselan si LTO dyan, tsaka si HPG. Hindi ka bibigyan ng clearance kung hindi yan magkakapareho. Yung, yung sign niya. So, sa topic, na 60 pesos lang. Yes, 60 pesos lang talaga ang inabot ng transfer of ownership ko doon sa LTO. Nililinaw ko sa LTO, 60 pesos lamang. Dahil yung motor, una, nakarehistro pa yung motor ko. So, ang next registration pa niya is mga 5 months, 6 months pa. Kompleto ako sa requirements eh. So, kasi yung confirmation request kumuha ako, libre naman yon. Waiting ka nga lang. So, ayun. Ang 60 pesos na yon ang binigay sa akin original na certificate of registration at saka original na official receipt ng registration. Nasa akin na, of course, nakapangalan. So, ang una, sa step by step, kumuha ko muna na maihanda mo lahat ng mga requirements, yung nabanggit ko kanina. And then, kapag okay na, pumunta ka na sa LTO. Ito yung mga total na requirements na ORCR, ID ng first owner, 2 with 3 signs, deed of sale na kanotaryo, ID ng new owner, confirmation request kung hindi mo mother file, HPG clearance. And then, kung iisa lang yung ID niya, okay lang yan. Kailangan mo magpadagdag ng requirements, affidavit of warranty. Ayan, so more or less, ayan yung mga requirements kompleto. Tapos, pumunta ka na sa LTO, i-submit mo sa inspection, check nila yung mga papeles mo kung kompleto na, kung meron ka pang kulang, i-comply mo kung wala na, i-stencil yung motor mo, inspection nila, after nun, balik ka sa inspection, tatakan nila yon kung saang window ka, doon papasok ka na sa loob, kung saang window ka pupunta, no? So, ayun. After nun, submit mo dun sa confirmation sa loob, a window. And then sa iba naman is evaluator. Ayan. Depende sa LTO eh. So, iba-iba sila ng window. Kung depende talaga sa pupuntahan mo. Mayroong confirmation, mayroon sa evaluator. After nun, antayin yung pangalan mo, tatawagin ka. Magbabayad ka sa kahera. Ayun nga, binayaran ko ay 60 pesos. And then, after nun, release na. So, mga more or less, 1 hour. Ang binayaran ko nga sa LTO, 60 pesos. Kumuha ako ng HPG clearance. Ang binayaran ko doon, 600. Kumuha ako ng insurance. Ayan, kumuha ako ng insurance. Nasa 500. Ayan, so depende pa rin sa insurance company. Sa mas mura eh, sa Cebuana. Kaya lang kapag transfer of owner, hindi sila nagbibigay ng ganyan, ng clearance, ng insurance. So, yun po. Ang binayaran ko lang sa LTO yung 60 pesos na processing fee or sa documents, ayan. So, ayun lang, wala na kasi nga nakarehistro pa siya. So, yung sabi na doble gastos kapag ka nakarehistro, hindi po. Pareho lang diya. Pero mas magaan pa nga siya kung tutuusin. So, ayun lang. Yung motor walang penalty kasi nakarehistro pa siya. So, ayun. 60 pesos lang yung inabot ng aking transfer of owner doon sa LTO. Okay? Hindi kasama sa HPG, hindi kasama yung insurance ko. Kasi ang pinag-uusapan lang naman LTO. So, kung may dagdag pa kayong katanungan, mag-comment below. Sasagutin natin dahil marami na rin ako nagpa-transfer of owner. So, sa tingin ko masagot na natin lahat yan. Okay? Pero hindi ako nagpa-transfer ng hindi sa akin o hindi ko kamag-anak. Tumutulong lang ako pero hindi ako tumatanggap nung nagpa-process. Hindi po. Kasi may trabaho din kasi ako busy din. So, ay assist ko na lang kayo sa comment. Mag-comment kayo. Okay? Sharing is caring.